tinataas ka namin sa umagang ito. Ikaw po siyang dakila, ikaw po ang siyang tapat, Panginoon. Ikaw po ang siyang makapangyarihan, Lord God. Panginoon, we thank you sa isang linggo po na kami po ay inyong iningatan, Panginoon. Ang pag-ibig mo ang siyang kasama namin, Lord God. Ang iyong biyaya, Panginoon, ang siyang nagtawid sa amin, Lord God. Ikaw, Lord God, ang humawak sa amin, Panginoon, sa mga araw na nagdaan, Lord. Pinotektahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng kahit anong masamang aksidente, Lord God. And we came here safe, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat isang nandirito. Tinataas ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord God. And we commit to you, Panginoon, ang gawain ito. Magmula po sa worship team, Lord, we pray. Gabayan mo po kami sa aming pag-awit, Panginoon. Dalangin po namin na gamitin mo po ang aming mga kakayahan sa iyong kaluwalhatian at sa iyong kaharian, Panginoon. At ganun din po sa aming pastor, Lord. Hawakan mo siya, Panginoon, sa kanyang pagbahagi ng iyong salita, Lord. Ang kanyang knowledge and wisdom ay magmumula sa inyo, Panginoon. Ikaw po, Lord God, ang mangunguna sa kanyang pagbahagi ng salita, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, sa aming makikinig, Lord God. We pray, buksan mo po ang aming puso't isipan sa iyong pagpapalang salita, Panginoon. Dalangin po namin na lubusan namin itong maunawaan, Lord. At tulungan mo kami, Panginoon, na magamit ito sa araw-araw, Lord. Manahan po ito sa aming mga isipan. Nang sa gayon, Panginoon, sa anumang mangyari sa amin, amang pagsubok ang aming haharapin, Lord God, ay sa pangako mo kami kakapit, Panginoon. At sa mga salita mo, Lord God, na siyang magagabay sa amin, Panginoon. Panginoon, itinataas po namin ang gawain ito sa inyo magmula po sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon. I-bless mo po ang gawain ito, Panginoon. Dalangin namin ang presensya mo sa bawat isa. Ipuin mo po ang puso ng bawat isang nandirito, Panginoon. Lord, we praise you, we glorify you, and we honor you, Panginoon. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen. Kaya naman po ang lahat po ay inaniya naming tumayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 92 verse 1, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Amen. Kaya sabay-sabay po tayo magpuri para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabay-sabay po natin siyang awitan at sambahin. Awitan natin siya.
mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan at pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, we thank you, Panginoon. And we worship you this morning, Lord God. We lift up your name, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapat mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay umisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo,
sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna sa aming mga buhay, Lord. We surrender our lives to you, Panginoon. Hallelujah. Jesus. Sadya't kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko'y ang daming
Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, Amen. Hallelujah. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, Lord, we thank you, Panginoon, for this morning, Lord God. We thank you for your presence, Panginoon, at sa buhay po ng bawat isang nandirito, Lord. We praise you, we glorify you, we honor you, Panginoon. Itinataas po namin ang pangalan mo, Lord God. Ikaw lamang po ang aming Diyos na makapangyarihan at tapat magpakailanman, Panginoon. At dakila po ang iyong katapatan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito for your blessing, Panginoon, and for your word, Lord God. Hallelujah, Lord. We bring back all the glory and honor in the mighty name of Jesus. We pray. Amen and amen. What a powerful song. Amen? Talagang mula pa sa lahi natin, mga ninuno natin, ang katapatan ng Diyos ay nandyan. Amen ba, sister? Talagang madadama mo na kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kung paano sumisikat ang araw every morning, ganong katapat ang Diyos. Hindi nagbabago ang kanyang katapatan. Kaya tamang-tama po yan sa ating series ngayong buwan ng Hunyo. Pinamagatan po natin yan, Living by Faith. Amen? Living by faith and not by sight. But before we go to the message, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong presensya. Siyang nangungusap sa amin through songs, praise and worship, para i-gather kami dito at lahat po ng nangihina ang pananampalataya. We ask that your Spirit will enlighten us, strengthen us, motivate us, O God. May this series, Lord, Living by Faith, ay maipamuhay namin sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos sa umagang ito. Isa sa praises natin, of course, meron tayong dalawang nag-graduate, ano? BSIT. Si Brother Steven, pakitayo. Yan. Asa yung isa? Bumaba yung isa. Praise God dahil natapos nila ang kanilang course na yan. Amen? At praise God din sapagkat madadagdagan yung offering natin. Bakit? Kasi bibigyan sila ng magandang trabaho. Do you believe that? By faith. Amen. Kaya napakahalaga po na mamuhay tayo sa pananampalataya. At ang key text po natin ay makikita natin dito sa Hebrews 11 verse 1.
Ano ang key truth natin? Next, faith is confidence in God's promises even when we cannot see the results. Ang pananampalataya daw ay pagkakaroon ng kumpiyansa sa mga pangako ng Diyos kahit hindi pa natin nakikita yung resulta. You believe when God promises it, it will happen. Kahit wala pa yung fulfillment ng kanyang pangako. Ano po yung basihan natin? Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Alam niyo po ba na ang pananampalataya ay isa sa pinaka-importanteng pundasyon ng Christian life natin? Tayo po ay naligtas sa pananampalataya. Amen? By faith, by grace, you are saved through faith in Jesus Christ. Yan yung first step. But after you got saved, nandun na yung living by faith. You walk by faith, not by sight. And then you believe in the promises of God. And when you live by faith, you please the Lord. You glorify the Lord. Yung faith po ay hindi blind faith. Hindi po to wishful thinking na sana mangyari ito, sana magkaroon ako nito. No. Faith is focused on who God is. The character of God, the power of God, the promises of God, what He's done in the past. Di ba sabi nga ng Bible, He is the same yesterday, today, and forever. Doon po tayo nakaangkla sa eternal na hindi nagbabago. Kaya kahit wala pa yung fulfillment ng kanyang pangako, we believe it will happen. Kaya dito sa Hebrews chapter 11, tinawag po itong Hall of Faith kasi dito nakarecord yung mga pananampalataya ng kalalakihan at kababaihan na namuhay sa pananampalataya kahit naghihirap, kahit merong sakit, kahit merong pagsubok, hindi sumusuko. Because they believe on the eternal God. Kaya naman sa umagang ito, tatalakayin muna natin kung saan nagsimula ang pananampalataya. Point number 1, faith begins with God's Word. Ano pang sabi sa Hebrews 11:3? By faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So yung writer ng Hebrews nagsimula sa pagsasabi na ang pananampalataya daw ay konektado sa salita ng Diyos. Na ang sanlibutan ay nalikha sa pamamagitan ng ano? Salita ng Diyos. When God spoke the world came into order. Pero kapag ang Bible ay nagsasabi ng katotohanan patungkol sa ilang mga subject, alam naman natin ang kaaway merong counterfeit. Tama? Kinakalaban niya ang turo ng Biblia. Kung meron tayong creation, meron namang evolution. Ano po ba yung evolution? Ito ay scientificong teorya na nagpapaliwanag ng lahat ng bagay daw dito sa mundo nagkaroon ng pagbabago at umunlad lahat ng mga buhay na organismo ay nabuo sa pagtagal ng panahon. Kaya nga mayroong Big Bang Theory na tinatawag. Big Bang, no? Tinatayang meron daw 13.8 billion taon na nakaraan na mula sa siksik at napakainit na elemento, no? Na bigla daw yung lumawak sa pagtagal ng panahon. At ito ay binubuo ng alikabok, gas, at anumang iba't ibang chemical, material sa kalawakan. Pagtagal ng panahon, nabuo daw yung mundo.
Pero anong sabi ng Bible? Ang Diyos ang direktang naglikha ng mundo. Wala nang pagtagal ng panahon. Ang sinabi niya, let there be light. Nagkaroon ng ilaw. So we believe that the world is created by the Word of God. Next, faith does not start with our feelings, experiences, or circumstances. It starts when we hear and receive God's Word. Di ba totoo naman, kung ano napapakinggan mo, napapaniwalaan mo, naririnig mo, yun yung nagko-control sa iyong behavior. Kapag ang environment mo puro negative, puro kawalan ng pag-asa, yun ang naririnig mo. Paano naapektuhan ang behavior mo? Ganun na rin. Negative ka na rin. Wala na rin positibong lumalabas sa iyong bibig. But, when you listen to the Word of God, sabi rito, nagsisimula yung pananampalataya. Bakit? Kasi the Holy Spirit is giving way sa iyong kaluluwa to understand na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Magbabago ang lahat. Pero ang salita ng Diyos, hindi magbabago. Amen? Kaya pag nakinig ka ng salita ngayong umaga, asahan mo, yung faith mo kanina, mas malakas na. Do you believe that? Amen. That's the power of God's Word. Kaya naman si Paul ay nag-agree sa Romans 10:17. Next, sabi dyan, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya hindi po pwede magkaroon ng pananampalataya ang isang unbeliever unless napakinggan niya yung gospel. Di ba? Kailangan mapakinggan niya na Jesus is Lord and Savior. He can save you from the power of sin, from the penalty of sin. Ay kapag napakinggan po yan ng isang unbeliever, nabubuo yung faith sa kanyang puso. Kaya naman, the more we hear, read, study, and meditate God's Word, the stronger our faith becomes. Napakahalaga yan bilang Kristiyano. Kaya nung ikaw ay pinanganak, para kang isda, hindi ka na pwedeng mabuhay sa land. Saan ka dapat pwedeng mabuhay? Sa tubig. Kung ang fish shall live by the sea, the children of God shall live by faith. Hindi laging sa paningin. Meron po tayong example sa Bible. Una si Abraham. Sa Genesis 12:1-4, si Abraham ay nakareceive ng pangako sa Diyos. Anong pangako sa kanya dyan? Bibigyan siya ng great nation. Nung binigay ni Lord yung promise na yon, wala siyang lupain. Wala siyang nation. Wala siyang anak. Pero sabi ni Abraham, Lord, dahil sinabi mo yung pangako na yan, I claim that promise at susundin kita. Ang sabi po rito, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Faith plus obedience. Sabihin nga natin, faith plus obedience equals God's blessing. Amen. So kailangan natin ng pag-unawa sa salita ng Diyos pananampalataya. Pag naunawaan mo, sumunod ka, yung result, bahala na si Lord. And we know the result of obedience is blessing from the Lord. Amen? Sumunod po si Mary. Ito talagang, humanly speaking, imposible po na manganak si Mary dahil siya ay virgin. Pero ang sabi ng anghel, ikaw'y magdadalang tao ng isang Savior, manganganak ka. Siguro nung natanggap yan ni Mary, una, siyempre, naguluhan siya bilang tao.
But as the Lord, through the angel, was speaking to her, nabubuo yung faith sa kanya. Kaya nung tinanggap niya yung salita ng Diyos, ito po yung response ni Mary. Sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Sino nagsasalita rito? Si Mary. Dito maliwanag, alipin daw siya ng, hindi totoo that Mary is greater than Jesus. In fact, kung binasa niyo yung context niyan, nanalangin pa nga siya kay Jesus No? Tinawag niyang Lord and Savior. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Kailan nagkaroon ng pananampalataya si Mary? Noong tinanggap niya, napakinggan yung salita. Gusto mo bang magkaroon ng pananampalataya? Tanggapin mo ang salita ng Diyos, maniwala ka, and your faith will increase. Meron po tayong masasabi, halimbawa, bila example, meron nagbigay ng cheque sa iyo. Kilalang-kilala mo siya talaga no? Nakasulat din yung amount. Ngayon, kahit wala yung cash sa kamay mo, naniniwala ka na yung nakasulat doon, totoo. Amen? Bakit? Kasi kilala mo yung nagbigay. Pero kung ang nagsulat doon ay manggagancho, kahit na 1 million na nakalagay doon, abay baka tatalbog yun. Diba? Pero kilala mo yung nagbigay, kaya pagpunta mo sa bangko, you are confident na matatanggap mo yung amount. Amen? Dahil kilala mo ang Diyos, sino bang Diyos mo? Makapangyarihan? Ano pa? Miracle worker? Ano pa? Nagpapagaling? Ano pa? Po-provide. Kilala mo siya. Kaya nang sinabi niya, I will supply all your needs according to His riches and glory. May bangko pala si Lord sa langit. No? According to His riches and glory. Maniniwala ako kasi sinabi niya, amen. I know kung sino yung nangako. Kaya ano pong application natin? Number 1, read Scripture every day. Magbasa ka ng Bible every day. No? Yung mga pangako ng Diyos, basahin mo. Huwag kang magbasa ng comics muna. Huwag kang magbasa ng Facebook muna bago ka magbasa ng Bible. Kasi ang papasok sa utak mo, mga issues ng mundo. Build your decisions on God's promises rather than emotion. See, what you read, what you hear, controls your emotion. If you read the Word of God, the promises of God, ang ganda ng emotion mo. Amen? Memorize verses that address your current struggles. Kung nalulungkot ka, magbasa ka ng mga passages sa Bible that talks about the joy of the Lord, the happiness of the Lord, the goodness of God. Aba, pagkatapos mong basahin yan, mawawala ang lungkot mo. When fear comes, answer it with God's Word. Nagkaroon ka ng takot, kinabahan ka, sabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Nagwa-worry ako, sabi ng Panginoon, do not worry about everything, but by prayer and thanksgiving, give it to the Lord. Kinokontra mo. Amen? That's living by faith. Ang question natin, am I feeding my faith daily through God's Word? You can answer that sa iyong sarili. Number 2, trust or faith trusts what eyes cannot see. Ang pananampalataya daw ay naniniwala at nagtitiwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Basahin po natin in Hebrews 11:1.
Amen. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Tingnan natin ang context. Bakit ito nasabi ng writer na ito sa chapter 11? Kasi doon sa preceding verses, alam nyo bang nararanasan ng mga believers? Persecution, suffering. At ang iba sa kanila, gusto nang mag-give up. Dahil sa hirap ng buhay. Dahil hindi nila nakikita yung fulfillment ng pangako ng Diyos. Kaya nga sinabi doon, the just shall live by faith, not by sight. Kung namumuhay sila sa by sight, yung suffering yung nakikita nila, yung hirap. But if you live by faith, you look beyond your situation. Nakikita mo yung eternal promises of God, eternal glory, eternal God, na doon ka nakaangkla. Amen? Na kahit anong nangyayari ngayon, nakaangkla ka sa eternal God, you can face your problem with confidence. That God causes all things to work together for good to those who love the Lord and who are called according to His purpose. Talagang ako, nadadama ko na yung pagkilos ng Diyos. Alam niyo bang bakit? Mula pa naman noon, before Sunday, talagang hindi naman, masama pakiramdam ko eh. Pero ang prayer ko, Lord, pag ako tumayo dito, Lord, maging malakas ako, huwag akong ubuhin. At alam niyo nangyayari, every Sunday, nakakapagsalita ako ng salita ng Panginoon. And I believe that is an indication na gumagawa ang Diyos sa akin. Pinapakita niya na you cannot do anything apart from me. I need to totally trust the Lord in everything in my life. Meron siyang binabasag sa akin kasi siguro masyadong confident sa sarili ko. And I have to rely on the Lord na buong buo. Amen? Kaya mamaya share ko sa inyo yung later part ng sermon, yung binigay na words sa akin ng Diyos. At talagang yun ay nag-resonate sa aking isipan. At isi-share ko sa inyo mamaya. Excited ba kayo? Amen! So ito, tatalakayin natin ngayon ang bawat salita dito sa verse na ito. Una, yung faith. Ano ba ibig sabihin ng faith? Sa Greek po, ibig sabihin yan, pistis. Hindi po nagmumura yan, ha? Pistis. Ang ibig sabihin niyan ay trust, pagtitiwala, confidence, kumpiyansa, reliance, matibay na paniniwala, faithfulness. Hindi nagbabago yan. Yung araw, sumisikat lagi. Ganun ang Diyos. Ganun din yung pananampalataya, tapat, hindi nagbabago. Amen? So yung biblical faith is not positive thinking. It is confidence placed on who God is, how powerful God is, and you put your trust on the promises of God. Kaya hindi po magbabago yon. Faith means trusting God enough to act on what He says. Lord, sinabi mo to, mangyayari ito. I believe it with all my heart. Just like you today. Nung pumunta kayo sa church, bigla na lang kayong umupo. Amen? Hindi ka muna, kaya ba akong buhatin ito? Hindi, bigla ka na lang umupo dyan eh. Bakit? Kasi nagtitiwala ka na ang chair na yan can carry you. So when you believe in God, you believe that God can carry you no matter what your situation is. Kahit gaano pa kabigat ang problema natin, mas makapangyarihan
ang Diyos. Amen? Pangalawang word ay substance. Hypostasis o hypostasis, napaka-importante po ng salitang ito. Ang ibig pong sabihin niyan ay foundation, pundasyon. Sa bahay, kailangan matibay ang pundasyon. Nakita niyo yung nagtayo ng bahay sa lupa at sa batuhan, matibay ang bato dahil sa pundasyon. So, substance means pundasyon. Assurance, kasiguruhan. Kapag ikaw ay nanampalataya, ibig sabihin no, may substance yun, may kasiguruhan. Kasi merong object. The object of your faith is not wishful thinking, positive thinking. Babalik tayo, character of God, the Word of God, the promises of God. Confidence, kumpiyansa. Reality, realidad. Kapag ikaw lumakad sa ilalim ng araw, anong nakikita mo doon sa kalsada? Anino mo, di ba? Ngayon, kapag tinapakan mo yung anino mo, masasaktan ka ba? Oh, hindi. Kapag kinurot mo yung sarili mo, masasaktan ka? Sino yung substance na dalawa? Yung shadow o yung katawan mo? Yung katawan mo. Yung faith daw ay reality. The moment you trust the Lord and have faith in God, yung faith mo na yan ay isa ng realidad. Solid. Hindi malulusaw. Wow, ang ganda ng meaning, ano? Substance. Ito pa, that which stands underneath and supports. Kapag ikaw may pananampalataya sa Diyos, meron kang suporta. Meron kang wall, meron kang foundation, hindi matitibag. Pero ito, minsan po, yung faith, nasosobrahan. But faith does not create the promises of God. Tama? Faith does not create the promises of God. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng sarili nating pangako at sasabihin natin, Lord, ito po yung pinanghahawakan ko. No. Kasi ang pangako ng Diyos po ay nakasulat na sa Bible. Kung ano yung nakasulat, yun yung pangako ng Diyos. Meron pong paniniwala yung law of attraction. Napakinggan nyo na ba yan? Diba? Kung ano yung sabihin mo daw, you will attract everything to come to pass. Kapag sinabi ko, magiging akin ang kotse na yan, panayandaan mo dun sa Mazda store, akin ka. I speak, I create words, no? Magiging akin ka. Now, sa mga unbeliever, pwedeng mangyari yung kasi they speak those words apart from God. They believe that eh. Ngayon, ang believer, dapat hindi ganun. Nagpe-pray tayo sa Diyos, di ba? We go to God and ask for our request. And siyang magbibigay yung kalooban niya. Pero hindi natin pwedeng sabihin, Lord, I speak to that car na maging akin yan. And I believe mangyayari yan. Ay inuutusan na natin ng Diyos. Ang sabi sa Bible, have faith in God, ask the Lord, make a request to God with thanksgiving. Amen? Tapos, bibigyan kanya ng confirmation sa puso mo, deep assurance. If that object na hinihingi mo, ibibigay niya. So, we wait on God for His answer. Amen? Okay. Number 3, things hoped for. In Scripture, hope means confident expectation based on God's promise. Ano ba yung mga inaasahan natin? Basahin natin.
Okay. Yan po ba ay nakikita na natin ngayon? Hindi pa, no? Darating pa yun sa future. But today, we believe na totoo yun. I believe I have eternal life. I believe I will go to heaven. I believe when I go to heaven, I will receive rewards from the Lord. Hindi ko man makita yan ngayon, but I believe now na totoo yun. Ngayon, iba po yung inaasahan ng mundo. Pag sinabi nilang hope, temporary po. Sana umulan mamaya. Sana magkapera ako ngayon. Sana huwag akong ganyan. Yan po yung wishful thinking. Iba po yung inaasahan natin sa inaasahan ng mundo. So ano po yung faith na sinasabi dyan? Faith confidently expect God to do what He promised. Number 4, evidence. The word electros means proof or patunay o katunayan. Conviction, matibay na paniniwala. Inner certainty, katiyakan sa puso. Demonstration, pagpapakita. So kapag tayo daw ay nanampalataya sa Diyos, yun daw ay pruweba na, ebidensya. Ito ay matibay na paniniwala na kahit hindi mo nakikita yung resulta ngayon, I believe in the present nangyayari na iyon. Di ba nung sinabi mo, Lord, I accept you as my Lord and personal Savior? Nakita mo ba na bumukas ang langit, bumaba yung anghel, sinabi sa yung ligtas ka na? Hindi. You believe in your heart and confess with your mouth that the Lord Jesus is Lord. At anong sabi ng Bible? You are saved. That's what evidence is. Hindi po yan tumutukoy sa physical na ebidensya na nahahawakan. It speaks about conviction produced by God sa iyong puso na ikaw ay ma-persuade na ang sinabi ni Lord kahit hindi ko nakikita, Lord, totoo yan. Amen? May conviction ka. Kaya nga ang isang Kristiyanong malago, matibay yung paniniwala sa kanyang kalooban. Walang Kristiyanong tunay na talagang lumalayo, tumatalikod ng lubusan at hindi bumabalik. Kasi yung conviction, matibay na paniniwala. Amen? Katulad ng hangin. Hindi mo naman nakikita yung hangin. Pero kapag yung mga puno ay nagsasayawan sa lakas ng hangin, you don't see the wind, but you know, nandun yung hangin. You don't see God doing something in your life, pero meron siyang ginagawa sa iyong buhay na hindi mo nakikita. Pwede bang maging busy ang Diyos? Hindi. Kapag ang Diyos po tumigil ng gumawa sa ating buhay, hindi na tayo mag-exist. Amen? And the fact that you are here, God is doing something in your life. At ano pang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay? All things beautiful in His time. Amen? Yun, kaya beautiful. Huh? Beautiful in His time. That's what. So if we're going to put it together, ito po yun. Faith is trusting God's promises, basahin natin, so completely that you live as though they are already true, even when you cannot see them. Alam niyo ba, minsan yung mga bagay na hindi mo nakikita, yun yung magaganda eh. Di ba? Kasi you don't expect. Maganda pala. Oh. Kapag may nag-surprise sa'yo, di ba yung hindi mo alam yung gagawin nila? Pero pag sinabi mo, uy, sa birthday ko, gusto ko, bigyan niyo ako ng lobo. Ha? Gusto ko kumanta si ganito, si ganyan. Nung dumating yung araw ng birthday mo, excited ka ba? Ay, hindi kasi alam mo na yung mangyayari. Pero yung wala kang kaalam-alam, nasa bahay ka,
parang nag-iisa ka lang, tapos biglang may kumatok. At lahat sila nandun, merong surprise. Wow! You are excited and beyond control yung emotion mo kasi it's beyond your imagination. Do you know, God works in ways that you cannot imagine? Eh kapag gano'n, lagi pong surprise. Do you believe that God has a surprise for you? Something beautiful? Something greater? Amen. Meron tayong pinangahawakan. Sabi ng Bible, God is good. God is good. Ano pang sumunod dyan? Faith deals with realities that are not yet visible. Kaya nga sabi ni Paul, for we walk by faith and not by sight. Ilang beses na kulong si Pablo, di ba? Ilang beses na bugbog. Kung siya'y namumuhay sa paningin, ay susuko na po siya. Pero sabi niya, kahit ako'y nakakulong, naghihirap, I know whom I believe, and I'm persuaded that He is able to keep His promises. Doon po siya nangahawakan sa mga bagay na hindi mo nakikita. But walking by faith, mga kapatid, does not mean you have to deny reality. Ako mamumuhay sa pananampalataya, ang problemang ito, hindi ko nabibigyan ng solusyon dahil hindi naman totoo yan. Hindi po ganun ang faith, ha? Halimbawa, pumunta ka sa tindahan, bumili ka ng bigas. Oh, pabili po ng bigas. Sabi ng tindera, saan po yung bayad mo? Sabi mo, by faith. By faith, bayad na to. Baka gawin niya, wag po yan, ha? Hindi ganun yun. O kaya naman, magtatanghalian na, nagugutom na yung mga anak mo. Tay, nay, nasa na yung ulam at kanin? Sabi ng tatay, by faith, mabubusog kayo. Alam mo, mababaw na ano yan. Ano. Pero, faith does not deny reality. You have a problem, you believe that God can solve your problem, para bigyan ka ng knowledge and wisdom kung anong gagawin to solve the problem. Amen? Yan po yung faith plus works. Hindi lang faith, Lord, tulungan mo ko sa aking problema. Amen. Sabi ni Lord, anak, kailangan mong maghanap. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Kasi baka sumobra puro faith eh. Kailangan ng gawa. Amen? Faith plus work is good. But faith without works is dead. Tingnan natin si Noah. Example. Basahin po natin yan. Basahin yung malakas. Amen. Ano pong nangyayari dito? Sabi ng Diyos, Noah, magkakaroon ng baha. Pero si Noah po, hindi pa siya nakakita ng baha sa tanang buhay niya. Hindi pa siya nakakita ng clouds na nangingitim at bagyo. Wala po siyang visible evidence na yung sinasabi ng Diyos ay nag-exist. Yet, Noah spent years building the ark. Every year, ina-expect na uulan, pero hindi.
pero inabot na ng mahigit 100 taon, mga kapatid. Bago umulan, nagkaroon ng katuparan after many, many years. Pero hindi siya tumigil after 50 years, 60 years. Patuloy siyang nagbe-build ng boat. Bakit po? Dahil sinabi ng Diyos. Anong nakita natin dito? Kapag sinabi ng Diyos, katulad ni Noah, sundin lang pala natin. Yung resulta, bahala na si Lord. So kailangan natin kapag tayo nanampalataya, we need persevering faith. Matutong mag-intay. Hanggang matupad po yung pangako niya sa atin. Kasi pag tayo nainip, gagawa na tayo ng sarili nating paraan. At mawawasak po yung plano ng Diyos sa ating buhay. Kasi gumawa na tayo ng sarili nating paraan. Another example po ay si Tomas. Basahin natin. Yun. Maraming tao ang gusto ebidensya muna bago maniwala sa Diyos. No? Dito ay pinakita ng Panginoon na mapalad daw tayo na hindi nakakita sa pagkamatay, pagkabuhay ni Jesus, pero naniniwala tayo na yun ay totoo. Amen? Kaya we have more grace. Naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya nga faith goes beyond physical evidence and trust the testimony of God. Kayo ba'y nakasakay na sa eroplano? Ilan sa inyo nakasakay na sa eroplano? Di ba? Meron kang, pag nakabarang, sasakay pa lang. Amen. No? Pag sumakay ka sa eroplano, dire-diretso ka lang naman doon. Imimit ka ng stewardess, papaupuin ka doon. Pero ikaw naman, panatag ka na, di ba? Kasi hindi mo naman iniisip yung mga mangyayari. Mahusay ba yung piloto? Lalakpak ba tayo sa kalagitnaan ng kalawakan? Wala tayo iniisip na gano'n, ano? Basta tayo, sumakay doon, diretso sa destination natin. Amen? Likewise, ang pananampalataya po ay pagtitiwala sa Diyos na kahit hindi natin naiintindihan ang lahat ng bagay na nangyayari, every detail ng kanyang plano, we believe maganda ang kakahinatnan. Kasi pag inintindi po natin lahat, ay matutuliro tayo. No? Kasi hindi naman sinabi nila, intindihin mo ang bawat ginagawa ko, hindi mo maintindihan yan. Stick to my promises and believe it and wait for the fulfillment of that promise. And then rejoice. Rejoice in the Lord. Number 3, faith pleases God. Faith pleases God. Basahin po natin ang verse 6. Amen. Amen. Sabi diyan, without faith, is it difficult? Impossible to please the Lord. If we want to please the Lord, dapat daw manampalataya tayo sa Kanya, regardless of our situation. Kasi you are called to live by faith. Maniwala. Kaya point number 1, subpoint, faith honors God because it recognizes His character and trusts His promises. Kapag tayo naniwala sa Diyos, sinasabi natin, Lord, real ang problema ko, but you are real. Amen? God is real. God is trustworthy. God is powerful.
God is a miracle worker. God keeps His word. God rewards those who seek Him. Yan po yung faith natin. Pangalawa, every act of faith glorifies God because it declares confidence in Him. Kapag tayo daw ay nanampalataya sa Diyos, ang Diyos ay naluluwalhati, nalulugod, natutuwa. Bakit po? Kasi dinideklara natin ang kumpiyansa natin sa Kanya. Panginoon, makapangyarihan ka. I know, ako po ay nasa gitna ng aking problema, but you are greater than my problem. You are bigger than my situation. Mas mahal mo ako kaysa sa mga nagawa kong pagkakamali. Nag-glorify pala si Lord doon. No? Natutuwa siya. Si Enoch sa Bible, ang sabi doon, Enoch walk with God. Hindi natin alam kung paano siya namuhay talaga, pero ang sinabi doon, Enoch walk with God. His life pleased God because it was marked by continual fellowship with God. Sa New Testament, yung centurion, Capernaum believed Jesus could heal his servant. Kahit hindi pumunta si Jesus, sabi niya, huwag ka na pumunta, Jesus. Yung word mo lang, gagaling na siya. That glorifies the Lord. Amen? Walang doubt. Meron pong mag-ama, naglakad sila sa makitid na tulay, nagawa sa kahoy yung tapakan at lubid naman yung magkabilang hawakan. So habang naglalakad yung mag-ama, biglang humangin ng malakas. So yung bata ngayon natakot, sandaling napakapit sa kanyang ama. Pero sabi ng tatay niya, anak, hindi lang ikaw ang hahawak sa akin ngayon, hahawakan na kita. So habang umahangin, umaalog yung tulay, minsan nakakabitaw yung anak eh. Pero yung tatay, kinakapitan siya ng makapit na kapit. Hanggang sila'y nakalagpas na sa tulay. Tapos minasalubong silang isang lalaki. At ang sabi, anak, hindi ka ba natakot sa pagtawid sa tulay? Ang lakas ng hangin eh. Sabi ng bata, natakot po ako. Minsan nga bumibitaw ako eh. Pero ako po ay tiwala sa aking tatay na hindi niya ako bibitawan. Amen? Ang pananampalataya po, hindi ibig sabihin na hindi tayo nakakabitaw. Hindi tayo natutumba. Hindi tayo natatakot. Ang pananampalataya ay kahit ako matumba, makabitiw, ang aking Diyos, hindi ako bibitawan. Amen? Kaya, yun po yung tunay ng pananampalataya. Hindi nakabase sa ating ginagawa, kundi kung ano ang kaya ng Diyos gawin. Amen? Ayan. Emotional naman tayo. Medyo tinatamaan tayo dito dahil talagang nakikita ko sa akin sarili, bumibitaw na rin ako minsan, pero ang Diyos talaga kumakapit sa atin. Kapag ang Diyos bumitaw, wala na tayo. Pero kailanman, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Yung pala ibig sabihin. Nakakabitaw ka, pero siya hindi bumibitaw. Kaya praise the Lord. To God be the glory. The reason you're here, kasi hindi ka binibitawan ni Lord. Kayo mga lumalayo, bumibitiw sila, hawak sila ni Lord. Ha? Ang gagawin ni Lord sa kanila, minsan, hihilahin. Pag talagang lumalayo na't hihilahin na sila. Naranasan nyo na ba yun? Nasa dead-end situation ka na. Pero yung pala yung turning point mo. Lahat po tayo may turning point. Minsan mahina ang ating kapit sa Diyos dahil sa mga pagsubok, takot,
pagdududa. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala na ang Diyos ay hindi bibitaw sa kanyang mga anak. Amen? Kaya nga, without faith, it is impossible to please Him. Nalulugod ang Diyos sa iyo. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, kahit hindi natin nakikita ang buong plano ng Diyos. Kaya kapag may problema ka, kalungkutan, problema sa trabaho, ministry, maaaring hindi mo makita agad ang sagot ng Diyos. Ngunit, ang pananampalataya na nakakalugod sa Diyos ay nagsasabing, sabihin mo ito, Panginoon, hindi ko man nakikita ang susunod na hakbang, nagtitiwala ako na hawak mo ako at hindi mo ako pababayaan. Amen. Yan po yung, kaya huwag ka mag-guilty kung nakakabitaw ka. Sabi mo, Lord, nakabitaw ako ngayon pero nakakapit ka naman sa akin. Amen? Pangatlo, faith pleases God because faith says, Lord, I trust you more than I trust what I can see. Ang Diyos po na nalulugod kapag tayo lubusang nagtitiwala sa Kanya. At yung pangatlong point na ito, nag-devotion ako at binuksan ko yung luma kong Bible na binili ko pa sa US noong 2017 nung ako'y napunta roon. Medyo kupas na yung cover niya, no? Pero giant print siya. So this time, nag-devotion ako, hindi gamit yung cellphone. Ginamit ko yung Bible talaga. Kasi noon naman, nung binata ako, walang mga gadget no? Puro Bible lang talaga. Sa Bible school, puro Bible, books lang, walang mga internet, ganun So parang nanumbalik sa akin yung dating buhay ko, nung bata ako, how I communicate sa Diyos at kung paano mag-communicate ang Diyos sa akin. So nung binuksan ko yung Bible, susunod dyan, nabuksan ko yung Psalm 44 verse 4. Yan, basahin nyo nga yan. Yun. Alam nyo, nung nabasa ko to, biglang nagkaroon ng impression sa akin ito. Sabi ko, ano kayo ibig sabihin nito? Ayoko naman i-claim to agad na hindi ko naintindihan. So, tinignan ko yung konteksto. Yung writer pala ng psalm na ito, binalikan niya yung nangyari sa kanya mga ninuno, kung paanong tinulungan sila ng Diyos sa kanilang mga kalaban, sa kanilang mga suffering, hindi dahil sa kapangyarihan ng kanilang military, hindi sa kapangyarihan ng mga weapon, kundi sa tulong ng Diyos sa kanila. Kaya after niyang maalala yon, dali-dali siyang nanalangin kasi ito ay both confession of faith and a prayer. So nung naalala niya yung ginawa ng Diyos in the past, sabi niya, Lord, you are my King, O God, command victories for Jacob. Sabi niya, Lord, naalala ko lahat ng ginawa mo sa nakaraan, kaya ngayon, I ask you to make a decree and ordain victory over Jacob, over Israel. Sabi ko, paano ito ma-apply sa buhay natin? Balikan mo yung ginawa ng Diyos sa iyong buhay mula nung naligtas ka. Isipin mo yung mga kabutihan, victory yung ginawa ng Diyos sa iyo, sa family mo, and then manalangin ka ng ganito. Lord, command victory in my life. Amen? Lord, command prosperity and blessing in my life. Sino mag-uutos? Si Lord. Amen? Kasi nagawa niya na in the past and He can still do it again. Kaya dapat maging confession mo ito, ha? Huwag yung manifest. Huwag ganun, ha? Okay, ito, magkaroon tayo ng confession. Panginoon,
utusan mo po ang tagumpay para sa akin. Sa aking finances, sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa aking pag-aaral, sa aking asawa, anak, lahat po. Higit sa lahat, sa Sitap Church. Amen? Kaya every morning, sinasabi ang Lord, command victory. Command. Sapagkat ang Diyos ang gagawa. Sabi ko, wow, ang ganda pala ng prayer na to, no? Kaya ang dapat nating gawin, mga kapatid, we need to approach God in prayer daily. Kasi doon mo masasabi ito. Sabihin mo sa Kanya, believe God is working even when you cannot see. Because God is powerful. Seek God consistently rather than only during crisis. Kahit wala pang crisis, i-claim mo na kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Kaya naman ito yung mga bagay na pag-iisipan natin as a conclusion. Faith is not merely believing that God exists. Faith is trusting in His character, His word, His promises. Amen? And there are 3 truths about faith. Faith begins with God's word. Anong ibig pong sabihin niyan? We believe because God has spoken. You have the word of God, salita yan ng Diyos para sa iyo. Faith trusts what eyes cannot see. It means we walk by faith, not by sight. Ano man ang nakikita ko ngayon, Panginoon, malulusaw yan sapagkat I believe on the eternal results of God. Faith pleases God because God delights in those who trust Him. Let's all pray together. Father God, I pray na ang faith namin ay mag-increase ngayon. Hindi dahil sa aming nagagawa, hindi dahil sa mahusay kami, kundi dahil God is good and you cause all things to work together for good sa aming buhay. Lord, tulungan mo kaming i-claim ang promises mo kesa magtuon kami sa mga detalyeng problema na nangyayari sa aming buhay. Instead na mag-worry kami, magtiwala kami na makapangyarihan ng Diyos. Magtiwala kami na ang sagot ay darating in due time, in due season. Tulungan mo kami wag bumitaw. At kung nakabitaw man kami, Lord, lagi kami maniwala na kailanman hindi mo kami binibitawan. Na kapag kami nakakaranas ng problema, wag namin isipin na bumibitaw ka na sa amin sapagkat hindi po yan totoo. Sapagkat sinabi, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Alisin mo yung mga negative thoughts about you na binibigay ng diablo sa aming isipan. We rebuke the work of the enemy sa church na ito. You command victory, Lord, sa church na ito. You command blessing sa church na ito. At sa bawat pamilya na narito ngayon, you command victory and deliverance sa lahat ng bagay. Oh, we believe that. Kasi sinabi mo yun, Panginoon. Hindi mababago ang iyong salita magpakailanman. Kaya sa oras nito, Panginoon, at as we celebrate ang iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, isang celebration sa amin sapagkat yun ay nagdulot ng kapatawaran at buhay na walang hanggan para sa amin. We ask for forgiveness sa lahat ng aming kasalanan na gawa kanina upang kami maging kalugod-lugod, tanggapin ang elemento ng Lord's Supper.
This is our prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Amen.